Sa mundong puno ng kilig at mga ship name, hindi lahat ng I love you sa harap ng kamera ay nauuwi sa totoong relasyon. Kilalanin ang mga new gen love teams na nagpakilig at nagpaiyak sa mga teleserye, ngunit sa huli ay piniling manatiling real but never real. The Philippine Showbiz List presents Pinoy New Gen Love Teams na naghiwalay at hindi naging totoong magkarelasyon. Donnie Pangilinan and Bel Mariano. Ang love team ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano na Don Bel ay nagsimula noong huling bahagi ng 2019 nang i-anunsyo sila bilang mga bida sa seryeng He's Into Her. Bagamat naantala ng pandemya, opisyal na naging new gen phenomenon sina Donnie at Bel nang ipalabas ang serye noong May 2021 na sinundan agad ng kanilang unang pelikulang Love is Colorblind noong December 2021. Sa kabila ng kanilang malakas na chemistry sa mga proyekto gaya ng An Inconvenient Love noong 2022 at ang hit seryeng Can't Buy Me Love noong 2023, hindi nakaligtas sina Donnie at Bel sa kontrobersya. Partikular na ang mga shipping wars at ang matinding pressure mula sa fans na maging totoong magkasintahan sa tunay na buhay. Ngayong April 2026, opisyal na nilinaw na sina Donnie at Bel ay nananatiling magkaibigan lamang at hindi naging totoong magkarelasyon sa kabila ng mga espekulasyon. Kasabay nito, inanunsyo ang kanilang huling major project bilang love team, ang pelikulang Tayo sa Wakas na nakatakdang ipalabas ngayong May 27, 2026 na magsisilbing graduation project nila bago tuluyang mag-focus sa kani-kanilang solo careers. Donnie Pangilinan and Kisses Delavigne, Don Kiss. Ang tambalan ni Donnie Pangilinan at Kisses Delavigne o Don Kiss ay nagsimula noong 2017 nang maging escort si Donnie sa 18th birthday party ni Kisses. Dahil sa lakas ng kanilang on-screen chemistry, agad silang nabigyan ng mga projects gaya ng pelikulang Walwal at daytime series na Playhouse. Gayunpaman, nabalot ng matinding kontrobersya ang tambalan noong 2019 matapos mag-post ni Kisses ng isang open letter sa Instagram na nagsasabing naramdaman niya na kailangan na niyang kausapin ang kanyang mga fans matapos niyang mabalitaan na may ilang solid fans na nagbabalak umapila tungkol sa tambalan nila ni Donnie. Sa kabila ng mga espekulasyon ng fans, nilinaw ni Donnie at Kisses na sila ay hindi naging totoong magkarelasyon at nanatiling magkaibigan. Matapos ang opisyal na pagbuwag ng love team, nag-focus si Donnie sa bagong love team na Don Bel habang si Kisses ay lumipat ng management at naging bahagi ng Miss Universe Philippines bago tuluyang mag-focus sa kanyang solo career at personal na buhay. Kyle Echari and Andrea Brillantes, Kyle Drea. Ang love team ni Kyle at Andrea ay nag-ugat sa kanilang pagkakaibigan bilang bahagi ng The Gold Squad noong 2018 sa seryeng Kadenang Ginto. Bagamat palaging may kilig sa pagitan nila sa kanilang mga vlogs at social media post, mas nakilala ang kanilang tambalan sa seryeng Huwag Kang Mangamba at sa musical series na Lyric and Beat. Gayunpaman, ang kanilang ship ay nabalot ng kontrobersya noong 2021 hanggang 2022 dahil sa matinding selos at alitan sa pagitan ng fans ng Kyle Drea at Seth Drea. Nilinaw ni Kyle at Andrea sa maraming pagkakataon na sila ay hindi naging totoong magkarelasyon at nanatiling best friends. Ang kanilang huling big project na magkasama bilang love team ay ang hit series na Senior High at ang sequel nito na High Street. Gray Fernandez and Andrea Brillantes, Gray Drea. Ang love team ni Gray Fernandez at Andrea Brillantes na Gray Drea ay nagsimula noong 2015 nang magsama sila sa remake ng sikat na seryeng Pangako Sa'yo. Dahil sa kanilang murang edad at natural na chemistry, muli silang pinagtambal sa seryeng Ikaw Lang Ang Iibigin at naging bahagi ng youth-oriented group na The Squad. Sa kabila ng suporta ng kanilang fans, hinarap ni Gray at Andrea ang mga kontrobersya at fan wars, lalo na nang pumasok ang ibang leading man sa buhay ni Andrea, gaya ni Seth at Kyle, na naging sanhi ng paghina ng kanilang team-up. Matapos ang mahabang panahon ng hindi pagsasama, muling nabuhay ang kanilang tambalan sa Senior High at sequel nitong High Street. Karina Bautista and Aljon Mendoza, Carjon. Ang love team ni Karina at Aljon na Carjon ay nagmula sa PBB 8 noong 2018 na agad sinundan ng projects paglabas nila gaya ng seryeng Sandugo, Ampalaya Chronicles LDR, The Four Bad Boys and Me, at Viral Scandal. Dumaan sila sa matinding kontrobersya dahil sa dating karelasyon ni Karina sa labas ng bahay, at kalaunan ay ang pressure mula sa fans na maging real couple.
Gayunpaman, nanatiling consistent sina Karina at Aljon sa pagsasabing sila ay hindi naging totoong magkarelasyon at nanatiling best friends lamang. Robbie Jaworski and Angelina Cruz, Rob-Lina. Ang love team ni na Robbie at Angelina na Rob-Lina ay agad kinahumalingan ng fans sa mystery romance series na The Alibi. Sinundan pa ito ng TV guestings at brand collaborations kung saan ipinakita nila ang kanilang classy at visual na chemistry. Gayunpaman, nalilink ngayon si Robbie kay Maggie Ford, lalo na't kapansin-pansin ang kanilang mga sightings kasama pa ang kani-kanilang pamilya. Zaijan Haranilla and Mutia Orkia. Ang love team ni na Zaijan at Mutia ay nagsimula noong 2022 nang magkasama sila sa hit action fantasy series na Mars Revelos, Darna. Sa kabila ng kilig na dala nila sa screen, hinarap nila ang kontrobersya ng nostalgia pressure kung saan hirap ang ilang fans na makita silang bilang mature love team dahil sa kanilang mga iconic roles noong bata pa. Cyril Manabat and Elijah Canlas, Roxchi. Ang Roxchi love team ni na Cyril at Elijah ay nagsimula noong 2023 sa hit suspense drama series na Senior High. Sa kabila ng pagiging unexpected match, agad silang naging viral dahil sa kanilang matinding action showdown at raw chemistry. Sinundan pa ito ng sequel na High Street. Si Cyril ay may non-showbiz boyfriend, habang si Elijah ay nasa isang long-term relationship kay Miles Ocampo. Maris Racal and Anthony Jennings, Snorine. Ang Snorine ni na Maris at Anthony ay nagsimula bilang unexpected hit sa seryeng Can't Buy Me Love. Dahil sa kanilang nakakatawang bardagulan at natural na chemistry, agad silang naging viral sa social media at itinuring na mga scene stealers ng serye. Sa kabila nito, hinarap nila ang cheating controversy, ang breakup ni na Maris at Rico Blanco, pati na rin ang hiwalayan ni Anthony at Jam Villanueva. KD Estrada and Alexa Ilacad, KD Lex. Ang KD Lex ni na KD Estrada at Alexa Ilacad ay nabuo sa loob ng bahay ni Kuya noong 2021. Sa paglabas ng bahay, agad silang binigyan ng projects gaya ng Run to Me at ang stage play na Walang Aray. Sa kabila ng kanilang matinding sweetness at mga sweet messages sa isa't isa, hinarap din nila ang mga kontrobersya patungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon at ang pressure mula sa fans. Gayunpaman, sa kabila ng espekulasyon, nanatiling consistent sina KD at Alexa sa pagsasabing sila ay special friends. Maymay Entrata and Edward Barber, Mayward. Ang Mayward love team ni na Maymay Entrata at Edward Barber ay nabuo sa loob ng bahay ni Kuya noong 2016. Dahil sa kanilang natural na kulitan at soulmate connection, naging isa sila sa pinakasikat na love teams at bumida sa mga proyektong tulad ng pelikulang Loving in Tandem at Hiwaga ng Kambat. Hinarap ni na Maymay at Edward ang kontrobersya ng friend zone at ang pressure na maging tunay na magkasintahan. Noong April 2020, sa pamamagitan ng isang joint statement, opisyal na nilinaw ni na Maymay at Edward na sila ay hindi naging totoong magkarelasyon at nananatiling mag-best friends lamang sa tunay na buhay. Kyle Echari and Kai Montenola, Kyle. Ang tambalan ni na Kyle at Kai na Kyle ay nagsimula noong 2025 matapos ang kanilang viral team-up sa episode ng Maalaala Mo Kaya at ang kanilang mga collab sa social media. Dahil sa lakas ng suporta ng Gen Z fans, agad silang binigyan ng malaking proyekto gaya ng action drama series na Roja. Sa kabila ng kanilang sweet na mga post at chemistry sa screen, hinarap nila ang kontrobersya ng clout chasing at ang pressure na pantayan ang mga naunang tambalan ni Kyle. Ashtin Olviga and Andres Mulak, Ash Dress. Ang love team ni na Ashtin Olviga at Andres Mulak na Ash Dress ay nagsimula noong 2025 sa digital series na Ang Mutya ng Section E. Dahil sa kanilang clean at visual chemistry na nagpapaalala sa mga classic love teams, agad silang naging paborito ng Gen Z at sinundan pa ito ng mga proyekto gaya ng Minamahal, 100 Bulaklak para kay Luna. Gayunpaman, sa isang opisyal na pahayag noong March 2026, nilinaw ni Ashtin na sila ay hindi naging totoong magkarelasyon at nananatiling matalik na magkaibigan lamang. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!